magbabasa ng banal na kasulatan. Pero bago tayo muna umawit ng papuri sa Diyos, yan, awitan muna natin ang Diyos, yung mga music team natin. Nagkawatilitin pa natin yung iba. Yan. At pupunta tayo sa aklat ng 2 Timothy. Ang layo na ng babasa natin. Nilukos natin yung sulat ni Apostol Pablo eh. Punta na tayo sa 2 Timothy. Mamaya. Kaya, pero bago, awit muna tayo sa Panginoon. Sa ating gawain sa umagang ito. Banal mong tahanan. Hawitan natin ang Panginoon, banal mong tahanan. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Kaya, pakumbaba tayo sa ating Panginoon, yung ating mga puso. Kaya, ibigay natin sa Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Jesus. Purihin ka. Hallelujah. Salamat, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa buhay na iyong binigay sa amin. Sa pagpapala ito, Panginoon, pribilehiyo upang ipakita namin sa iyo, Panginoon, ang aming pasasalamat, ang aming buhay na niligtas mo kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, ginabayan, Panginoon, sa pagkakataon namin may pakikita na kami kumikilala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusunod
Panginoon, salamat sa iyo na aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Diyos nila Abraham, Isaac, ni Jacob, Diyos ng mga propeta, ng mga disipulong nauna sa amin, apostol, at Diyos namin ngayon, Panginoon, na hinihintay namin na nangakong muling babalik, Panginoon. At pagdating ng araw na yon, isasama mo kami kung saan ka naroon. Purihin ka, Panginoon, pagnabayan mo po kaming lahat na narito, maging lahat ng aming mga kapatiran, Panginoon, na ngayon paparating na sa templong ito. Maghari ka sa aming mga buhay, ikaw ang may taas maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos, palampakan natin ang ating Panginoong Jesus. Yan, purihin ang ating nag-iisang buhay at banal na Diyos. Okay? At tayo'y makakaupo na at tayo'y magbasa ng banal na kasulatan sa aklat ng ikalawang Timoteo, chapter 1. Ano lang ito hanggang 4 lang ito Yan Timothy, chapter 1. Amen. Basahin muna natin uli ang panimula ng aklat ng 2 Timothy. Sabi rito, ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo ay payo sa isang nakababatang kamanggagawa. Katatagan ang pangunahing paksa nito. Yan. Pinayuhan ni Pablo si Timoteo na pinapalakas ang loob nito upang magpatuloy sa matapat na pagsaksi para kay Jesucristo at matatag na panghawakan ang turo ng banal na kasulatan. Ipinapayo rin niyang gampanan ni Timoteo ang kanyang tungkulin bilang guro at tagapamahayag ng magandang balita at gawin ang lahat ng ito sa kabila ng mga kahirapan at mga pagsalungat sa kanya ng mga tao. May pabala rin siya kay Timoteo tungkol sa mga walang kabuluhang pakikipagtalo na walang ibubungang mabuti, sa halip ay mapapahamak. Sa lahat ng mga ito, si Timoteo ay pinapaalalahanan ni Pablo na siya man ay dapat maging magandang halimbawa sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis maging sa gitna ng paghihirap. Sa sulat na ito, si Pablo ay nagpapahiwatig na rin na siya ay maaaring malapit ng mamatay dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Gayunpaman, ipinapaalala niya kay Timoteo ang tunay na kahulugan ng kanilang mensahe. Kung tayo'y namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahara din tayong kapiling niya. Amen. Purihin ang Panginoon. Yan ang nilalaman ng panimula. Isinulat ito ni Apostol Pablo kay Timoteo para siya ay paalalahanan na maging matatag siya at maging matapat na bilang guro ng magandang balita ng ating Panginoong Hesus na binibigay niya kanyang salita sa mga tao na pinag-iwanan ni Pablo sa kanya. Okay? Kasi si Timoteo, disipulo yan ni Pablo, kabataan, na tinuturuan ni Pablo para sa pagpapalaganap din ng mabuting balita na kagaya niya rin, na hahalili o babalik sa kanya. O ganun din tayo rito, kaya nag-train tayo ng mga kabataan, ng mga pwedeng pagdating ng panahon na mga din ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sulat na ito ay sinulat ni Pablo, nararamdaman niya sa kanyang sarili na malapit siyang kunin ng Diyos. Ganun din tayo, hanggat may lakas pa tayo, kasi meron tayong bagay na hindi kayang maiwasan, yung kamatayan. Kaya bago mangyari yun, dapat ang salita ng Diyos ay ma-spread natin, at hindi lang yun, dapat meron tayo nitong pag-iwanan na maaaring magtuloy kung sakaling loobin ng Diyos na tayo ay kanya nang kunin. Amen? Kaya si Timoteo, isang kabataan na tinitreat ni Pablo para sa misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Yan.
At yung panahon na yun, maraming mga tao kasi na sumasalungat sa katuruan ng ating Panginoong Hesus. Kaya pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo na mag-ingat at maging matatag, maging sa kahirapan ng buhay. Kasi kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus, talagang ating expect na talagang mahihirapan tayo. Kasi hindi naman na tayo pinangakuan ng Diyos ng literal na magandang buhay. Sa totoo lang, sa totoo lang. Kaya hindi tayo pumupunta sa church at nakipag-isa kay Kristo para maging magandang buhay literal. Kasama yun. Sa totoo lang. Pero sa totoo lang, pag tayo naglilingkod sa Diyos, spiritual ang ating kayamanan. Sa totoo lang. At ayun ang napakahalaga sa lahat. Pero kung kalooban ng Diyos na tayo mapagpala, kaya niyang ibigay sa atin yun. Amen? Ayun. Okay. 2 Timothy chapter 1, verse 1. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makakamtan natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. 2 Timothy 1:3, pasasalamat at paalaala. Kaya sa Bible, makikita niya yan, ang pamagat niya, pasasalamat at paalala. Sabi doon, 2 Timothy 1:3, tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng tapat, gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Yan. Tuwing, sabi ni Pablo kay Timoteo, tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos. Pinag-pray niya palagi si Timoteo. Kaya tayo lagi natin ipag-pray yung mga tao na maaaring magamit ng Diyos pagdating ng panahon. Yung mga lingkod ng Diyos, lahat ng mga tao sa paligid natin na maaaring makakilala sa Diyos at maaaring gamitin ng Diyos, lalo na kapag binibigyan tayo ng Diyos ng vision sa tao na yun na kailangan ito makakilala at maaaring siya'y makapagbigay din ng kaluluwa sa Diyos. Lagi natin silang ipag-pray. Kagaya ni Pablo, kung paano niya pinapanalangin lagi si Timoteo. Magpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng tapat gaya ang ginawa sa akin ng mga ninuno. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nalilimutan ang dapat mong pananampalataya. Yung tapat na pananampalataya, nawa magkaroon din tayo, kagaya ni Timoteo, na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida. Minamana ni yung pagiging Christian ni Timoteo dahil sa kanyang salin, tandaan natin. Yung lola niyang si Loida. Ayan. Naalala ni Pablo, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lola, si Loida. Kaya si Timoteo, naging Christian siya kasi Christian din yung yung pinagmulan niya, yung lola niya. Kaya napakahalaga, mayroong ginagamit ang Diyos para sa atin. Kung bakit tayo nagkakaroon ng paniniwala natin. Okay? Kaya ipalapasa, ibig sabihin lang dito, yung ating paniniwala sa Diyos, yung ating pananampalataya ngayon, dapat meron tayong pinagsasalinan nito. Maaaring sa anak natin, sa kapatid natin, sa kaibigan natin, sa lahat. Kasi ganoon din sa buhay nila. Hindi ko nalilimutan, 2 Timothy 1:5, ang tapat mong pananampalataya. Sabi ni Pablo kay Timoteo, hindi ko nalilimutan yung tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lola, si Loida, at ng iyong inang, si Eunice, pati nanay niya, ni Timoteo. Naniniwala kay Jesus Christ, kaya pinasa sa kanya yun ang kainaman may nagpapasa ng pananampalataya. Natindihan kung nasa iyo ang pananampalatayang ito. Kasi kumilala rin siya kay Kristo Kaya tayo ating mga anak, sigapin din natin, mahal natin sa buhay, makakilala, isabihin natin, i-share natin i-share natin si Jesus, yung ating pananampalataya sa kanila. Dahil dito ay pinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Kaya yung iyong karunungan na meron kayo ngayon na binigay ng Diyos, i-share niya sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya pag nasa church tayo, makinig at hilingin sa Diyos na maunawaan natin ang kanyang mga salita upang meron tayong mapagpasahan ng ating
mabubuting aral na natutunan sa church. Amen? Yan. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Sapagkat yung tinuturo dito sa church ay yung katotohanan. Hindi basta-basta lang, kundi nakakapagligtas pa nga ito ng kaluluwa, napakahalaga. Kaya pahalagahan natin, pakinggan natin, at sikapin natin, meron tayong makuha. Huwag tayong pupunta sa isang sa isang lugar na wala tayong mapapala, lalo na yung kabutihan. Amen? At kaalaman na pwede natin maibahagi sa iba. Pag-ibig sa kapwa kasi yun. Isang bagay ka na gustong makamtam para may maibahagi ka sa iba. Amen? Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Kaya yung ating mga natututunan, huwag natin ikahiya na ibahagi sa iba. At huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa kanya sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. At syempre, mahalin din natin yung mga nagpapahayag nito, yung mga namumuno sa atin, kagaya ni Pablo na sinusulat niya kay Timothy. Huwag mo ikahiya yung natutunan mo sa akin na salita ng Diyos, na si Jesus Christ. Ipa-share mo ito. At syempre, huwag mo rin akong ikahiya, sabi ni Pablo, bilang tagapagturo mo. Kaya kasi ako yung ginamit ng Diyos para sa iyo. Parang gano'n. Kaya sa lahat ng pagkakataon, ipag-pray mo din ako. Parang gano'n ang gusto sabihin ni Pablo dito. At pahalagahan mo din. Yan. At patuloy na pakinggan ang aking mga tinuturo sa iyo dahil ito'y para sa iyo. Parang gano'n. Nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahan ng loob sa simula pa. Ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay? Yung salita ng Diyos, ibinigay yan sa atin ng Diyos dahil sa kanyang habag at awa sa atin, hindi dahil tayo sa ating mga gawain. Kasi ang kaligtasan natin hindi bunga ng ating mga gawa. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos. Ito ay habag at awa. Iloob ng Diyos yun. Kaya yung magsalita ng Diyos na napakahalaga, salamat sa Panginoon kasi inhabagan niya tayo ng mapakinggan. Kasi may mga tao, hindi na napapakinggan yung salita ng Diyos. Wala na silang panahon. Mag-church. Diba? Kunti lang kadalasan yung mga laman ng mga totoong sumasampalataya at totoong nag-aaral ng salita ng Diyos. Karamihan sa mga tao ngayon, ayaw nila ng mahabang pagtuturo. Ayaw nila ng masakit na napapakinggan. Sabi ng Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas sa alinmang tabak na magkabila ang talim. Tumatagos sa ikabuturan ng ating mga puso. Masakit, sasabihin yung mga mali, itutuwid ka. Kaya ang sabi ng Bible, ang mga tao darating ang araw sa 2 Timothy, makikinig sila sa mga turo na gusto lang nilang pakinggan. Kaya pansinin nyo, yung mga ibang mga churches, napakarami pumupunta. Kasi iba yung tinuturo nila, hindi masasakit, hindi salita ng Diyos. Turo lang nila sa kanilang sarili. Okay? Pero hindi kagaya sa ating panambahan, talaga salita ng Diyos yung tinuturo, masakit, tinutuwid ka. Di ba? Halimbawa, magpakabuti ka. Pag hindi ka nagpakabuti, kung ano itinanim, yun ang aanihin. Ayaw mong mapakinggan nyo. Kasi pag narinig mo yung mali ang ginawa ko, meron malang parusa. Hindi naman siguro. Di ba? Hindi naman gano'n ng Diyos. Kinokontra mo, salita nga ng Diyos yun. Tama po ba? Hindi naman ang pastor nagsabi nung binasa niya lang. Tama po ba? Gano'n. Kaya, kailangan natin ibaba yung sarili natin at magpaturo sa nagtuturo. Amen. At iba pa nga, nagtatampo kasi akala nila yung nagtuturo, yun ang sabi noon, hindi nila alam sa lahat ng pagkakataon na sila ang likod din siya nagtuturo. Hindi siya ang nagtuturo no, kundi ang Diyos na gumagamit lamang sa Kanya. Amen. Kasi pasinin nyo, wala namang ibang itinuturo yung mga lingkod ng Diyos kundi salita ng Diyos eh. Binabasa lang naman nila ang gaya nito. Kaya nagpapaliwanag lang para hindi natin maintindihan. Amen? Na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Tama ba? Ano na tayo? 2 Timothy, ano na yan? 10? Okay, sanay na lang. Sanay. Na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin, kagandahang loob, hindi kasi sa
isa dahil sa ating mga ginawa. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan, ngunit ito'y nahayag na ngayon ang dumating si Kristo Jesus, na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Kaya napakahalaga nito ng Word of God na ating pinahayag. Dahil sa magandang balita ito, ako'y ginawang mga ngaral, apostol at guro, si Pablo. Dahil dito, natuklasan niya, nalaman niya, inintulot ng Diyos, ginawa siyang tagapagturo, mga ngaral at guro. At iyan ang dahilan, kaya ako nagdurusa ng ganito. At dahil sa pagtuturo ng mabuting balita ni Pablo, nagdurusa siya ng ganito. Nakakulong nga siya. Ngunit hindi ako nahihiya, sapagkat lubos kong kilala ang aking sinampalatayanan at natitiyak kong maingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Kasi nang time na ito nakakulong si Pablo, musulat siya. Biruin yun kahit siya'y nakakulong, nahiya ko yun. Ano ba yan? Nakakaya naman, nakulong ako tapos pag share ko ba yung mga salita ng Diyos, sino yung maniniwala sa akin? Di ba? Pagtatawanan lang ako ng tao, pero siya, sige pa rin. Hindi niya tinitignan yung sarili niya kasi tinitignan niya si Kristo. Yung nasa Colossians 3:23, dapat focus lang tayo kay Jesus Christ. Okay? Gawin mong batayan ang mabuting aral na itinuturo ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nanatili sa atin, ingatan mo ang lahat ng magagandang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Kaya may Holy Spirit kasi tayo sa atin ang tanggapin natin si Jesus Christ. Kaya lang, ano dapat natin gawin? Hayaan natin siya na magmanipula sa atin. Kasi yung Holy Spirit, may free will tayo Kailangan natin pahintulutan siya na maghari. Sa tulong ng Espiritu na nananatili sa atin, may banal na Espiritu sa atin na nanatili, sa pangalan natin, Panginoong Jesus na tinanggap natin, ingatan mo. Ibig sabihin, ingatan mo, ikaw mismo, gamitin mo ng tama yung mga decision mo, yung free will mo. Ingatan mo, Timotheo, may banal na Espiritu kang nasa ihab. Sa tulong ng Espiritu Santo na nanatili sa atin, dalawa. Kasi silang dalawa nag-uusap So, ibig sabihin, si Pablo may Holy Spirit, si Timothy may Holy Spirit. Ingatan mo ang lahat ng magagandang bagay na pinagkatiwala sa iyo. Magdidesisyon ka pa rin. Ibig sabihin, mag-isip ka, ihintulot mo na yung Holy Spirit pakinggan mo kasi lahat ng mabubuti ay udyok yun ng banal na Espiritu dapat. Yun lang ang dapat mong gawin. Kaya pakinggan mo yun, yung mga bagay na hindi mabuti, huwag yun. Huwag yun ang gagawin mo, kundi hintulot mo na yung lahat ng mga mabubuting bagay na naiisip mo na inuudyok ng banal na Espiritu, yun lang yung gagawin mo. Halimbawa, nakakaramdam ka ng galit, puot, sama ng loob. Kalooban mo yun, hindi sa Holy Spirit yun, kaya huwag mong gawin yun. Halimbawa, naiisip sa isang tao, ay hindi yung Holy Spirit to. Alam mo na yun, mali yun Kasi holy nga Pag Holy Spirit, holy banal yun. Bigyan ko na lang siya ng pagkain para hindi siya magalit. Holy Spirit yun. Maganda yun. Nagdidesisyon ka. Tama po ba? Ngayon yun yung ibig sabihin ni Pablo. Ihintulong natin sa ating buhay na pakinggan palagi yung banal na Espiritu. Wala naman ibang ituturo yan kundi kabanalan, katuwiran. Amen po ba? Ayun, naiintindihan natin. Doon kasi yung free will natin, pumapatungkol. Yun yung labanan. Ang battlefield kasi ng good and evil yung isip. Kaya ang nasa, pag nagtumubo, at tumubo sa iyong puso ng ugat, nagdugo mo ng pagkakasala. Kapag hindi mo kasi na-control, sa isip mo, nagkaroon ka ng pride, nagkaroon ka ng sarili mong kaisipan, doon ka magkakasala. Kaya dapat sa isip mo, yung Holy Spirit, naririnig mo yung tinig niyang kabanalan, ayun ang pahintulot mong maghari sa puso mo. Ayun yung sundin mo, ibig sabihin. Alam mo ba, naiintindihan kahit paano? Naiintindihan natin. Kasi napakalaga ng free will. Meron kasi nagtuturo. Hindi rin free will yun. May free will talaga tayo. Ayun ang sinasabi ng Bible. May free will. Totoong free will. May mga nagtuturo kasi hindi rin totoo yung free will meron. Sabi ng banal na kasulatan, ito yung sinasabi ni Pablo na dapat ihintulot natin. Yung desisyon natin na tama. Kasi meron tayong sariling desisyon.
na dapat paglabanan sa buhay natin. Dapat pinakikinggan natin ang tinig ng banal na Espiritu. 15, alam mo, ako'y iniwan ng lahat ng kapatid natin sa Asia. Pati nina Pigelo at Hermogenes. Pagpalain nawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiporo. Sabi si Pablo, iniwan ng mga kasamahan niya, mga kapatiran niya. Kaya minsan tayo, nauubos ini kapatiran natin. Nawa, maging kagaya tayo ni Onesiporo. Kaya pagpalain nawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiporo, sapagkat sa maraming pagkakataon, ako'y kanyang inaliw at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Yan. Hindi siya ikinahiya kahit na nakakulong siya at sinamahan siya nito. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Pero ito, ang buti ni Onesiporo sa kanya. Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na iyon. Alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. So, ibig sabihin, nakita ni Timoteo yung paglilingkod ni Onesiporo kay Pablo nung time na kailangan niya ng mga karamay, ng mga katulong na kapatiran. Kaya, iniwanan siya ng mga kapatiran sa Asia, pati ni Pigelo at Hermogenes. Pero si Onesiporo, hinanap siya, pilit siyang hinanap at natagpuan siya at pinaglingkuran, inaliw siya, sinamahan, dinamayan sa kanyang suliranin. Kaya yun, tandaan natin 2 Timothy 1, pasalamatan at paalala, pasasalamat at paalaala, tandaan natin yan. Lagi tayo magpasalamat sa Diyos sa mga tao ginagamit sa atin, ng Diyos sa mga nagtuturo sa atin, at huwag natin kalilimutan ibahagi sa iba yung ating mga natututunan mula sa mga nagtuturo sa atin. Kaya ngayon, natuturo tayo ng salita ng Diyos. Sikapin natin may matutunan tayo at may maibahagi sa iba. At dahil doon, pasalamatan natin ang Panginoon. Okay? At tandaan natin, lagi natin gamitin yung free will natin sa tama. Sa paraan, pakinggan natin yung Holy Spirit na nasa sa atin. Kasi, bagamat tayo yung Holy Spirit, tayo pa rin ang nasusunod sa atin, kailangan siya yung pagkilusin natin. At simple lang naman maintindihan yun. Puro positibo, puro kabanalan. Kaya yung kabanalan lang dapat yung ating pakikinggan. At kung sakali makakapag-desisyon tayo ng hindi maganda, hindi tayo palagi ng tawad para hindi natin napipighati ang banal na Espiritu. Hindi nagtatampo, hindi aalis sa ating mga puso. Aalis siya kapag narumihan yung puso natin, hindi yan titira sa puso na marumi. Tandaan natin, kaya nga banal Holy Spirit. Okay? 2 Timothy chapter 2, ang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Dito na tayo, kasi may eksilang yung Timothy, yung mga chapter niya. Ang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sabi rito, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Si Pablo pa rin ito, sinusulatan niya kasi si Timothy, pinapaalalahanan niya. Pinapayuhan. Sabi niya kay Timothy, at sa panahon natin ngayon, tayo naman. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Maging matatag tayo sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Diba, pansin nyo? Sawaan, ganun din. Kailangan natin ibahagi yung mga natututunan natin. Kaya inulit ni Pablo sa 2, talagang kailangan natin itong ituro. At hindi lang yun, dinagdagan niya sa mga tao na mapagkakatiwalaan, sa may kakayahan. Kaya mag-isip din tayo kapag magkaroon tayo ng prospect, ng goal, ng target, magkaroon tayo ng target. Halimbawa, ang kasi ang tungkulin natin at go and make disciple. Kapag magdi-disciple tayo, napakahalaga, tignan din natin yung dinidisciple natin kung pwede ba siyang maging leader o posibilidad ba siya na kung mukhang may kakayahan siyang magkalat ng salita ng Diyos sa iba. Parang may kapangyarihan siya sa kanyang pananalita. Mas higit natin siyang bigyan ng pag-pray natin ng higit, okay? Para mas maraming tao ang makakilala sa Diyos. Kasi ang tungkulin natin, go and make disciple. Sa Matthew 28:19 to 20. Okay, Brother Joshua? Matthew 28:19 to 20. Ito yung tungkulin natin ay utos ni Jesus Christ bago siya umakyat sa langit na dapat ginagawa natin. Sana, nawa, ginagawa natin ito. Kaya habang kayo humahayo, ito yung time na akin na si Jesus Christ sa langit. Muling nabuhay siya dyan, sa ikatlong araw. Kahit habang kayo humahayo,
ninyo silang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan. Yung sa 19, habang alagad ko, humayo kayo, gawin ninyo inyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ayan, nandiyan yung word na sa lahat ng bansa. Kaya paano yun? Kaya napakahalaga niyan, yung mga taong ating disciple, purihin din natin sila. Pag-aralan natin maigi. Baka meron silang kakayahan na maging tagapangaral din. At kasi kapag may kakayahan sila na yun, i-share din nila yun. At maaaring yung share nila na yun, nangingibang bansa. Yung may tuturo mo sa kanila mga tip para din sa mas mabuting ebanghelismo, magagawa niya din yun. Kung sakaling magaling siya mag-share at na may kapangyarihan siya sa pag-share, share niya yung mga OFW, pupuntang ibang bansa yan, at mag-share din yun. O di parang nakapangaral ka na rin sa lahat ng bansa. Tama mo ba? Kahit hindi ka pa nangingibang bansa. Kasi tayo, gaya ko, mukhang imposible akong makapunta sa ibang bansa kapag evangelize. Ngayon, paano ko masusunod yun? Di ba? Sa pagmamagitan ng pag-share at wise na pag-iisip kung paano din tayo mag-share. Kaya huwag tayong tigil ng pag-share. Tinutupad kasi natin ang utos ni Jesus sa atin na magkalat ng kanyang salita sa lahat ng bansa. Share mo isang tao, pupunta sa ibang lugar, magtatanim ng salita ng Diyos sa kanyang puso, yung banal na Espiritu, uudyugan siya mangaral doon. At kung makapangyarihan, may gift talaga siya, magiging epektibo ito sa lugar na yun. At yung mga na-share niya doon, mag-share din yun sa ibang lugar. Kasi may mga dayuhan doon. Pupunta naman sa lugar nila, mag-share din. Amin po ba? Paano na tayo nag-share sa lahat ng bansa? Okay po ba? Ang iba naman, pupunta talaga sa ibang bansa, nagbabapiti. Okay, bahala na sila sa Panginoon doon. Kung ano yung utos sa kanila, huwag na rin natin sila pakailaman doon. Pero baka mamaya kasi gayahin natin eh. Maging wais tayo sa ating pagbabahagi. Kasi, iba literal yung pagkakapaniwala nila dyan eh. Pupunta talaga sila ibang bansa, pero minsan, ano lang sila yung mga supporter eh. Para makilabag lang sila, makapagpasyal-pasyal eh. Huwag natin gayahin yung ganun. Isipin natin yung talagang mahalaga at maging tapat. Gaya nga ng sinasabi natin kanina, dapat tapat tayo sa Diyos sa ating mga buhay. Alam naman kasi ng Diyos yung laman ng isip at puso natin. Hindi natin madadaya ang Diyos. Kung nakakala natin madadaya natin ang Diyos, hindi. All-knowing ang Diyos. Kaya maging tapat na lang tayo sa Kanya sa lahat ng pagkakataon, lalo sa paglilingkod natin. Kasi bakit? Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, pagsusulit natin sa Diyos yun eh. Kung hindi tayo tapat sa Diyos, naku po, kawawa tayo pagdating ng panahon, pagsisisihan din natin yun. Mahihiya tayo sa Diyos sa totoo lang. Kaya kung meron man tayong hindi pagkatapat sa Diyos, hindi na lang tayo ng tawad sa Kanya at hilingin na nawa maging tapat tayo sa Kanya. Kasi hindi naman tayo makakapagtago sa Kanya. Amen? Yan. Kaya nga anak ko, balik ka sa 2 Timothy 2, magpakalatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga tao mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Makibahagi ka, ibig sabihin, ramay ka sa iba bilang kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. So, ibig sabihin tayo, may tungkulin tayo sa Diyos, dapat ginagawa natin yung tungkulin natin. Hindi natin dapat ginagawa yung hindi natin tungkulin. Ano po ba? Kapag tayo yung mga Christian na tinatawag, kasi tawag sa atin ng mga tao yan, yung mga Christian, tagasunod ni Kristo. Sinusundan natin si Kristo. Ano ba yung gawain ni Kristo? Nung siya'y nagkatawang tao, sino yung pwede na nakakaisip? Ano yung ginawa ni Kristo na siya nagkatawang tao? May dalawang ministeryo siyang ginawa. Ano yun? Yung dalawang ministry na ginawa ni Jesus Christ, nagturo at nangaral ng mabuting balita. Ayan ha, dalawang ministry ginampanan ni Jesus Christ nung siya naging tao. Nagturo at nangaral ng mabuting balita. Okay? Bilang nakasunod ni Kristo, dapat din tayo magturo at mangaral ng kanyang mabuting balita. Pero pastor, hindi naman ako pastor. Parang hindi ko mata. Hindi po issue yun. Okay? Dapat ang bawat Christian marunong mag-share. Magturo at mangaral. Mag-share.
Kagaya ni Stephen, hindi naman pastor si Stephen pero yung namatay siya, pinagbabato siya hanggang sa namatay kasi nangangaral siya. Huwag na natin intindihin, alalahanin yung sasabihin natin. Yung Holy Spirit na bahala doon. Ang kailangan natin, gaya nga sabi natin kanina, pakinggan yung tinig niya na nasa sa atin. At siya ang magsasalita para sa atin. Amen po ba? O kaya, gumawa tayo ng mga bagay na maaari natin makipag-participate sa gawain ng Panginoon. Pag-share na din yun. Yung kabutihan, bawa, may kaya tayo sa buhay. May kakayanan naman tayong tumulo. O gamitin natin yun para sa Diyos. Para lang tayo nangaral. Kasi makikilala nilang Christian, born na din pala yun. Kaya pala ang bait nun. Sama nga ako dun sa church, di ba? Mga ganun bagay. Pagtuturo na rin yun. Pangangaral na rin yun. Kasi nakikibahagi ka, habi dito, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal. Dinadabayan mo yung mga nahihirapan. Na-appreciate mo yung mga nararamdaman niya. Kaya nakikita, kaya nga yung mga tayo, puro kahirapan yung nakalagay sa Bible kapag sumunod kayo. Bakit? Kasi kailangan mo maranasan yung naranasan ni Jesus Christ. Paano ka makikibahagi sa isang tao na may problema kung wala kang problema? Hindi mo alam yung buhay ng may problema. Tama po ba? Halimbawa, lagi kang may bigas sa bahay. Paano mong dadabayan yung mga tao walang pabiling bigas? Ano yung naiisip nila, nararamdaman nila? Paano silang papayuhan? Lagi ka naman kumakain araw-araw, hindi ka naman nagugutom. Paano mo silang papayuhan ng mabuti? Baka siya makakapagtiis, ikaw nga, hindi mo naranasan yun. Tama ba? Kaya napakalaga yun na mararanasan natin yung hirap. Kaya kung magbasa ka ng Bible, lalo sa New Testament, puro kahirapan pagdating sa paglilingkod. Kasi inuturuan tayo ni Kristo na magmahal sa kapwa. Hindi kasi natin dadamayan yung iba kung hindi natin alam yung kanilang nararamdaman. Damayan nyo nakabilanggo na parang kayo nakabilanggo rin. Tama po ba? Nalulungkot na parang kayo nalulungkot. Ano ba? Sabi ng Bible, parang kayo mahirap pero hindi. Kasi naiintindihan mo sila at dahil hindi ka naman talaga dahil totoong mahirap dahil mayaman ka spiritual, natututo din siya, napapalakas mo yung loob niya spiritual. Tama po ba? Maintindihan natin yun. Kaya sa spiritual na buhay, sa banal na kasulatan, hindi tayo makakakita dito talaga ng literal na kayamanan. Sa totoo lang, pagbabasa tayo ng Bible. Kasi tinuturuan tayo, disciple tayo ng Diyos para magmahal tayo sa ating kapwa. Kaya yung pagmamahal sa kapwa, yun yung ebidensya na nagmamahal tayo sa Diyos. If you love me, sabi ng Diyos sa John 14:15, you must obey my commandments. Ano yung command ng Diyos? Go and make disciple. Ngayon, paano ka mag-go and make disciple? Saan ka magsisimula? Natural, kailangan mong damayan yung iba para maagaw yung attention nila. Tama po ba? Yun ang unang hakbang mo na dapat gawin. Lalo na sa panahon ngayon, mayroon pang buhay. Tama po ba? Hindi sisilawin mo sila sa mga yaman ng mundo, hindi. Kundi tinuturuan tayo ng Diyos na ibahagi yung mga bagay na pagpapala na binibigay niya sa atin. Lalo na yung kanyang salita. Amen po ba? Kaya nawa, intindihan natin yun. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno, ang Diyos. Ang isang naglalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa alituntunin ng laro. Ibig sabihin, kapag tayo tagasunod ni Kristo, dapat nakapokus tayo sa mga gawain ng pagsunod kay Kristo. Yun po yun. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat munang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Dapat tayo muna yung unang natututo, tayo muna yung unang ligtas, bago natin bigyan ng kaligtasan at bago natin turuan yung iba. Okay? Hirap magturo, no? Kapag sa ating buhay, hindi natin nagagawa yung tuturo natin. Tama po ba? Diba? Parang kaya di ba? Kasi, syempre, pag tinuro mo yun, pagka sinagot ka na lang tinuturo, ikaw magaling din Ka na, di ba? Ganun yun. Kaya, tayo muna mag-apply. Ang ibig sabihin, ang magsasaka nagtatrabaho ang mabuti, ang siya dapat muna makinabang sa buhay ng kanyang pinag. Kaya sikapin natin, Lord, tulungan mo kung ma-apply ko sa aking buhay yung salita para buong tapang kang
sabihin din sa iba. Tama mo ba? Sa totoo lang, kaya hindi tayo pangaral, ganoon talaga. Kaya ko, sa totoo lang, ganyan eh. Nararamdaman ko sa sarili ko eh. Kaya sikap natin pag-pray sa Diyos yan at sikapin natin sa lahat ng pangangaral, pakikinig sa church dito. Meron tayong na kukuwang aral na naiisagawa. Ang confession, tandaan nyo, hindi lang pagiging ng tawad yun ha. Confession, ibig sabihin nun, pagbabago. May pagbabago. Dapat may pagbabago tayo sa ating mga buhay. Dapat sa lahat ng pagkakataon, merong nababago sa atin araw-araw sa salita. Kaya dapat lagi tayo nagbubulay-bulay at nakikinig ng salita ng Diyos. Para laging may nagbabago sa buhay natin. Makinig tayo sa tiling ng banal na Espiritu kagaya sa 2 Timothy 1. Kailangan natin pakinggan yung Holy Spirit na mabuti na dapat natin isa puso. Yan. Ang magsasaka nagtatrabaho mabuti, ang siya dapat munang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Ayun po ang ibig sabihin nun. Dapat, tayo muna ang natututo bago tayo magturo. Tayo muna ang ligtas bago tayo makapagligtas ng iba. Okay? Tayo muna ang makikinabang ng ating pinagpaguran. Ano ba yung tinutukoy na pinagpaguran dito? Yung salita ng Diyos. Nagsasaliksik ka. Natural, ikaw yung unang nakakaintindi. Tama? Gumagawa ka, sinisikap mong gawin yung kalooban ng Diyos. Natural, ikaw muna yung gumagawa nun. At pag naranasan mo na yun, tsaka mo yun ituturo bilang patuturo sa iba. Yung po yun. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo. At ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Alalahanin mo si Jesucristo ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang magandang balitang ipinangangaral ko. At siya rin dahilan ng aking pagdurusa at pagkabilanggo na parang isang kriminal subalit hindi kailanman may ibalanggo ang salita ng Diyos. At dapat sa ating pangangaral, pag-share ng mabuting balita, dapat si Kristo ang ating pinangangaral. Kasi yun yung dahilan kung bakit nakakulong si Pablo na pinangangaral niya naman kay Timoteo. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bahay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang buhay na mula kay Kristo Jesus. Totoo ang kasabihang ito. Kung tayo namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayo kasama niya. Kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayo kapiling niya kapag siya ay ating ikinahiya. Ayan, biruin niya ha. Pag kinakahiya natin si Kristo, ikakahiya rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaari itakulang kanyang sarili. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagdalinan mo sila sa pangalan ng Diyos pangalan ng Diyos. Ano ba pangalan ng Diyos? Jesus, siyempre. Wala itong pangalan, Jesus. Naiwasan nila ang mga debate walang kabuluhan at walang ibubungang mabuti. Sa halip ito'y napapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mo maging kalugod-lugod. Sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at dapat na nagtuturo ng katotohanan. Kaya yung mga bagay na tinuturo sa atin, gawin natin yon. Iwasan mo ang mga usapang malaswa at walang kabuluhan sapagkat ang mga iyan ay magiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Ang mga katuruan nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang na sa mga taong ito ay sina Himeneo at Pileto. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at doon nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. Kaya sa atin, ganun din. Kaya huwag tayo papayag na hindi tayo totoong sa Diyos sa ating kalooban. Kasi ako, hindi ko alam yung laman ng isip at puso nyo. Hindi nyo rin alam ang laman ng isip at puso ko. Tama? Ang nakakalam niyan, tayo sa ating sarili at ang Diyos. Kasi hindi natin madadaya ang Diyos. Kaya huwag tayong tumulad sa ibang mga tao. Yan. Ang bawat nagsasabing siya sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Amen? Kaya pag sinasabi natin na tayo sa Diyos, dapat lumalayo tayo sa kasamaan. Ano ba yung mga kasamaan ng mundong ito na dapat nila layuan? Yung mga bagay na nagkakahumaling sa ating laman, pagiging makasarili, ano ba? Mga bagay na hindi naukol sa kabalalan. Okay? Layaw, luho, bisyo, ano ba? Kawalan ng pananampalataya. Yan yung mga kasamaan.
Ang bawat nagsasabing siya isang Panginoon ay dapat lumayo, dapat nilalayuan natin yun. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. Mayari sa ginto o pilak at mayroon namang mangyari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa tanging okasyon at mayroon naman pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sa sidyang natatangi. Malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nasahin natin yun. Nalagi tayong pakinabangan ng Diyos. Sino rin yung laging pinakikinabangan ng Diyos araw-araw sa kanyang buhay? Meron ba? Sino rin yung nagbabasa ng Bible? Araw-araw, sinisikap niya sa kanyang buhay. O, kahit pagod ako, kahit makasalanan ako, magbabasa pa rin ako, Lord, kasi gusto kong maging matuwid. Di ba? Pinipili natin ang Diyos noon, hindi siya pinipili natin mabuti. Ano ba? Kahit paano, Lord, sasabihin ko sa kapwa ko, mahal ka ni Jesus, kapatid. O, ginagawa natin yun. Mahalaga yun. Paglapit sa Diyos yun. Yan, at ibig sabihin nun, ginagawa natin kasangkapan tayo ng Diyos na favorite niya na gamitin. Lalo na kapag nag-share tayo ng kanyang salita. Okay? O favorite tayo ng demonyong gamitin. Tama ba? Dalawa lang yan eh. Favorite ka ng Diyos na gamitin o paborito ka ng diablo na tuksuhin dahil ang dali mo matukso. Tama? Kaya mamili ka doon. Kaya isipin natin yan na lagi dapat tayong ginagamit ng may-ari sa atin. Sino ba may-ari sa atin? Ang Diyos, dapat hindi tayo pagmamayari ng kaaway. Kaya huwag tayo sa kaaway o sa diablo magpagamit. Tandaan natin yan. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at meron namang pang-araw-araw. Okay? Dapat lagi tayo gamitin ng Diyos araw-araw at sa mga tanging okasyon. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sa sidyang natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Ito yung sinasabi natin, ito yung pagsikapan natin. Nawa, lobi ng Diyos. At piliin natin, siyempre. Tayo magdidesisyon yun eh. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan, kaya lumayo tayo sa kasamaan. Okay? Focus tayo muna sa church. Pag alam natin, masama ito, kung dito ako sa templo, tayo natin gagawin. Okay? Maging banal tayo sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, lumalayo ka sa kasamaan. Ay katulad ng sa sigyang natatangi. Biruyo, natatangi, walang katulad. Ibig sabihin ng natatangi sa ibang bahagi, sa ibang salin. Malinis at karapat dapat. O, sino gusto sabihin ng marumi? Ang sakit nun. Ikaw marumi ka eh. Ano ibig sabihin ng marumi? Ang lalim nun. Ibig sabihin ng marumi, wala kang kwentang tao. Lahat ng bagay, puro kasama ang ginagawa mo. Kaya huwag tayong papayag sasabihin tayong marumi. Dapat sikapin natin maging malinis. Kasi kapag malinis tayo, sabi nito, karapat dapat gamitin ng may-ari. Ano ba may-ari sa atin? Yung Diyos. Para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya isang malaking karangalan na tayo gamitin ng Diyos. Kasi Diyos yun. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga bilang isang kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa. Subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Yung mga malinis, lagi tumatawag yan sa Panginoon. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate, sapagkat alam mo namang mauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat ng mahusay magturo at matyaga. Yan, tandaan natin yan. Dapat hindi tayo nagkikipag-away. Lalo na ngayong mga Kristiyano na tayo. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Mahusay, magturo at matyaga. Mahinaw niyang itinutugid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling marapatin ng Diyos na sila ay magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala niya ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng diablo na bumibihag at umalipid sa kanila. Yan. Kasi may iba naman ito. Dagdag ko na lang kaalaman. May ibang reliyon, gustong-gusto ang dibati kasi. Kaya ito, yung 2 Timothy 2:25. Pwede natin i-share sa kanila para ipaliwanag na hindi mabuti ang pagdidibate. Okay? 2 Timothy 2:24 to 26. Ang lingkod ng Diyos ay
ay hindi dapat makipag-away kasi kapag magdebate, nauwi sa away yan. Sa halip, ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat at mahusay magtulad ng tiyaga. Mahinahon niya tinutuwid ang mga sumasalamat sa kanya, baka sakali marapati ng Diyos na sila magsisi tumalikod sa kanilang kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan sila sa kanilang isip. Makakawala sila sa bitag ng Diablos sa bumibihag at umalipin sa kanila. Pwede natin i-share itong 2 Timothy chapter 2. Yan. 23 to 26. Kasi may mga pinipilit nila yun. Kailangan yan para maituwid yung ibang pananampalataya. Kailangan din mag-debate. Kapag may nagka-encounter kayo ng ganon, na nagtuturo, share nyo sila. Sabi po kasi lang, mahina ang 2 Timothy chapter 2:23. Iwasan lang walang kabuluhang pakikipag-debate. Kasi nauuwi ito sa pag-aaway. Sa halip is mag-sharing lang at itutuwid ng mahinahon at salita ng Diyos ang dapat gagamitin. Ganun lang po yun. Okay po ba? Tama po ba? Yan, nawa, narami tayo naiintindihan. Ang mabuting kawal ni Kristo, abala sa kanyang gawain. Okay? Nagtuturo, nangaral ang kanyang salita sa abot ng kanyang makakaya. Nagtitiis ng kahirapan, nagiging banal sa paningin ng Diyos at ginagawa lang yung mga bagay na dapat niyang gawin saan man siya naroroon bilang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Amen? Yan. 2 Timothy 3. Ang mga huling araw. Ito na. Ang mga huling araw. Okay? 2 Timothy chapter 3. Okay? Sabi rito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Okay? Magkakaroon ng kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Ngayon mga huling araw, last days, ngayon mga huling araw, ngayon ay mga huling mga araw na. Hindi ko sinasabi ngayon na darating si Jesus, iba yun. Iba naman yung pagbabalik ni Jesus Christ. Ngayon, nasa huling mga araw na tayo na maaaring anytime bumalik na si Jesus Christ kasi walang nakakalam ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Pero nasa panahon na tayo noon. Okay? Sabi dito, magiging puno ng kahirapan ang buhay natin ngayon, ang mundo. Pagkakaroon ng kahirapan. Kaya huwag ka na tayo magtaka. Mahirap ang buhay natin ngayon. Ang mga tao magiging makasarili. No, makasarili, totoo naman. Kasi puro sarili lang natin isip natin eh. Halimbawa, yung gusto lang natin gustong masunod, sakim sa salapi. Puro trabaho na lang tayo. Nasasakop na yung mga gawain ng Panginoon. Palalo, mayabang, mapagmataas, mapagsamantala. Suwail sa magulang, mga kabataan, suwail sa magulang, karamihan. Walang utang na loob. Walang utang na loob. Hindi natin na-appreciate yung hirap ng mga magulang natin, ng mga lingkod ng Diyos. At lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit. Malupit, bakit? Kahit anong turo mo, parang walang naiintindihan. Kahit anong turo mo, parang ang babaw na ng turo mo, parang wala natutunan na. Di ba? Parang gano'n. Malupit, ibig sabihin nun. Ngangasar pa, parang gano'n. Parang ulit-ulit din pa. Tinuro, mali lang nga yan eh. Oo, gano'n, pero gano'n pa rin, wala. Malupit, ibig sabihin walang habang. Walang pag-aalala. Dahil yung mga halimbawa, tinuturuan mo siya, yung nagturo, nagsasaliksik yan eh. Nagpe-pray yan eh, nagpa-fasting yan eh. Tapos, dituturo sa'yo isang bagay na alam niyo doon ka magbabago, kasi ikaw naman. Di wow, di ba? Di wow, yung naging yung pagtanggap mo, di wow, di ba? Malupit, parang gano'n. Ako, nakakatakot yung gano'n. Baka ibang espiritu yung nasa inyo. Marahas, mapusok, mahina, mapusok. At namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil traidor. O kuwari, nakakilala sa Diyos pero walang pagbabago sa buhay na taksil tawag doon. Kaya sikapin natin na hindi maging taksil sa Diyos. Pwede ko hiramin yung charger na yung brother Joshua? No. Yung charger. Pakiulat na yung mic. Low na siya. 5%. Yan. Lapit lang ako dito. At sige, ako lang ako ba? Tumama. Yan.
Bilis na malaban ng tablet natin. Dati ng tablet? Oo. Tablet ka lang. 70% ang bilis malaban, 70% pa kanina eh. Ginagamit kasi natin to. Yun, ayos na. Charge na siya. Yan, ginagamit kasi natin siya malalaking titik. Sa Bible kasi, napansin natin, harap na yung basa ng maliliit eh. Okay? Ang mga tao ay magiging makasarili sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, sumay sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit. Gasgas na itong 2 Timothy 3 sa atin. Lagi natin nababasa. Mapaninang puri, marahas, mapusok, namumuhay sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil. Yung mga taksil, yung mga nalalaman natin, dapat ginagawa natin. Sa totoo lang, kataksilan po yung mga nalalaman natin na hindi natin ginagawa. Yung mga sinasang-ayunan natin sa Diyos, nag-aamen tayo, tapos hindi natin sinasabuhay. Tawag po doon kataksilan, yun po ang totoo. Kaya masakit talagang salita ng Diyos eh. Kaya ingat tayo, pagka sumang-ayon tayo sa Diyos, dapat gawin natin yon. Hilingin natin sa Diyos na magawa natin. Taksil, pabaya. Yan, pabaya. Tawag doon. Pinababayaan lang natin. Kahit alam natin mabuti, hindi natin ginagawa. Mayabang. Mahilig sa kalayawan. Yun itong marami tao, kalayawan. Yan, luho. Kalayawan. Kasi bakit? Ang Diyos ay mapanigbubuing Diyos. Tandaan natin yan. Pag mahilig tayo sa luho, mas malaki yung ginagamit natin para sa sarili natin kumpara sa Diyos. Nakakalungkot, nilulungkot ang Diyos doon. Kasi lahat ng bagay ang Diyos ay nagbigay, kaya dapat uunahin natin palagi ang Diyos. At sabi nga ng kawikaan, pinakamainam dapat ang ibibigay natin sa Diyos. At walang pag-ibig sa Diyos. Ang kahulugan ng lahat ng iyon, lahat ng labasa, malupit, mapanirang puri, marahas, lahat ng nauna. Ang tao ay magiging makasarili, sakim, salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwel sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, namumuhay sa mabuti. Sila ay magiging taksil, pabaya, mayabang, mayroon sa kalayawan. Ang ibig sabihin nun, walang pag-iibig sa Diyos. Tandaan natin kasi kung pagmahal natin ang Diyos, lahat yun di natin ginagawa. Okay? Sila ay nagkukunwaring maka-Diyos. Ngunit, hindi naman nakikita, naglag na siya, ayaw nang malipat. Sila ay nagkukunwaring maka-Diyos. Yan huwag tayo maging mapagkunwari. Yan tandaan natin. Ayan 5, 2 Timothy 3:5. Sila ay magkukunwaring maka-Diyos. Ngunit, hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan natin maging mapagkunwari. Tandaan natin yan. Kailangan pagka tayo ay Kristiyano, dapat makita yung buhay natin Kristiyano. Oo, hindi tayo perfecto. Talagang meron tayong mga bagay na nagagawang di maganda. Pero, dapat pa rin nakikita sa buhay natin ang pagiging Kristiyano. Sila ay magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Kaya dapat makita pa rin sa ating buhay ang kapangyarihan. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanilang gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito ay alipin ng kanilang kasalanan at ng sarili-sariling pagnanasa. Ibig sabihin ito, may mga ilang mga lingkod ng Diyos, may mga ilang mga Kristiyano na mapanlinlang upang makapasok sa bahay ng walang pagpipigil sa sarili. May mga ibang mga Kristiyano na magpapanggap na Kristiyano o mga lingkod ng Diyos na makikisama sa atin na kunwari sila yung mga Kristiyano rin pero nagkakaisa din naman sila sa mga paggawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa paningin ng Diyos. Okay? Yan nagkakaisa. Kaya nga sabi ng Bible sa Galatian, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, kampitan ng laman. Pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, nagkakasundo sa mga bagay na hindi kalugod sa Diyos. At sa iba, mga churches, ginagamit yan ng demonyo, yung pananalapi. May ginagawa nilang business yung church. Kaya nga maraming relihiyon. Sabi nga ng ibang mga tao, kung gusto mo yumaman, magtayo ka ng relihiyon.
Okay? Nagsasabuatan sila. Kasi ang pakay nila ay makahanap ng kagaya nila, nagkakasundo sila para makinabang sila sa pananalapi. Iba naman sa mga gawain makalaman. Yan, sabihin nila, tayo mga Kristiyano pero sa totoong buhay, hindi makita sa buhay ng pagiging Kristiyano nila. Yan, gagamit na panlin lang upang di okay lang yan. Wala namang problema sa Diyos, malawak naman ang kaisipan ng Diyos. Naiintindihan naman tayo ng Diyos, kaya okay lang yan. Kailangan kasi bilang Christian may pagbabago talaga tayo. Confession. Tandaan natin ang confession pagsisisi yan. Pagbabago, kaya dapat may pagbabago tayo. Bagamat ang Diyos ay malawak, naiintindihan niya tayo, kaya lang kailangan natin ipakita sa Diyos na talagang meron nababago sa buhay natin. Kaya napakahalaga nun. Ang mga babaeng ito, yung mga tinutukoy na yun, nabanggit kanina, yung mga nagkasama-sama, nagkakaisa, ng kanya-kanyang kaisipan, na parang talagang mga Kristiyano pero walang pagbabago sa buhay. Ang mga babaeng ito ay alipin ng kanilang kasalanan at ng sarili-sariling pagnanasa. Yung mga babaeng tinutukoy tayo, tayong mga tao. Hindi lang babae, mga makalaman, hindi yun. Tayo. Sa Bible, pag sinabing babae, tayo yun. Kasi ang lalaki, alam na si Jesus Christ, yung groom. Tama ba ba? Si Jesus Christ, yung lalaki. Tayo yung babae. Kaya tayo yung tinutukoy dito. Tayong mga Christian, tayong mga tao na nagpapanggap na Kristiyano pero hindi naman. Tayo mga taong sumusunod kay Kristo na hindi tunay na tinutukoy dito. Na nagkakasabot sa batang gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos sa isang iglesia. So, sa lahat ng pagkakataon. Lalo na kung gagamitin natin yung salita ng Diyos sa buhay natin. Tandaan natin yan. Kaya ingat tayo. At hilingin sa Diyos na maging tunay at dapat tayong tagasunod niya. Amen. Tandaan niyo na yung babaeng tinutukoy dito tayo. Minsan, sa ibang bahagi ng kapaliwanagan nito, sa mga iglesia ito, sa mga tagapagturo na ginagawa nilang kabuhayan, yung church business. Kita nyo, sa ibang mga relihiyon, ang kanilang mga tagapagturo, pamilya lang nila. Tama ba? Tama ba ba? Naobserbahan nyo siya sa ibang mga relihiyon. Pero ayaw nilang magtalaga ng hindi nila kapamilya kasi may treasure dyan, may pera dyan, may business dyan. At hindi naman mga kaibigan lang. Kaya dayain nila yung ibang mga taong gustong lumapit sa Diyos. Kawawa naman sila. Sila yung mga tao na yun, sumusunod sa kanila yun. Ginagawa ang lahat, ang akala nila sumusunod sila sa Diyos. Kaya lang, nagkakamali sila. Kaya tayong mga tunay na kumikilala sa Diyos, kailangan natin maging tapat sa Diyos. Tandaan natin yan. Huwag tayo tumulad sa kanila. Kaya ipakita namin sa gawa ang ating pananampalataya sa Diyos para makita ng mga tao na totoo talaga tayo, mga lingkod ng Diyos, para higit natin sila madala sa tunay na pagkakilala sa Kanya. Amen po ba? Nawa, maintindihan natin ito. Napaka-sensitibo at napakahalaga nitong mga salita ng Diyos na ito. May ilan sa kanilang gagamit ng mga panlilin lang upang makapasok yan sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito ay alipin ng mga kasalanan at ng sarili-sariling pagnanasa. Ito, yung mga tao na, gusto ko yan, maganda yan, ganun, nakikisama sa ganun. Oo, pwede natin gawin yan. Nakikakaisa sila sa pananamantala sa iba. Ayan, karamihan yan sa mga ibang relihiyon. At sa atin din naman sa mga gawain. Kaya ingat tayo sa ating buhay Kristiyano. Kapag Christian na tayo, dapat gawin natin yung mga bagay lang na nauukol na ginagawa ng mga Christian. Kaya sabi rito, ang manlalaro ay dapat yung ginagawa niya lang, yung, tawag dito, instruction ng palatuntunan ng laro. Kaya ang mabuting kawal ni Kristo yung pamagat niya. Tama ba? Ay ang huling mga araw. Kaya kanina, ang mabuting kawal ni Kristo. Yan, kanina. Kaya patungkol dito yung 2 Timothy. Sa pagtutuwid sa mga likong gawain sa ating mga buhay. Sa mga masasama, ibinubunyag ng 2 Timothy na ngayong mga huling araw, iyon yung mangyayari sa buhay. Kaya ingat tayo na huwag na tayong mahawa nila. Amen? Sila magpupunurin mga Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanilang gagamit ng panlilin lang upang makapasok sa bahay ng babae walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito ay alipin ng kanilang mga kasalanan at ng sarili-sariling pagnanasa. Lahat na gustong matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman di sila
nakakaunawa. Yan. Kita mo, kahit anong pagtuturo ng salita ng Diyos, walang pagbabago ang buhay. Iyan ang totoo. Yun yun, ang ibig sabihin. Lahat ay gustong matutunan ng babaeng ito, ngunit kailan may di sila nakakaunawa. Tayo yan, na lagi nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagbabago. Kasi gusto natin yung may nakita kang gano'n sa isa't, uy, sama-sama tayo, okay lang yan, magkakaisa tayo. Oo nga, si ano, ganito, ganun. Wala yan, ganito lang naman ang Diyos eh. Maling katuruan yung pilit nilang pinaniniwalaan, bagamat alam nilang mali, dinadaya nila yung kanilang mga sarili. Kaya nga sabi ng 2 Timothy sa umpisa, ang mga tao'y namuuwi sa mabuti kasi nagkakaisa silang gumawa ng mali. Nagkakaisa sila, pinagkakaisahan pa nila yung mga taong nagtuturo ng mabuti, yung pa yung pinokontra nila at hindi nila pinakikinggan yung tama. Amen? Lahat ay gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman di sila makakaunawa. Ang ibig sabihin niyan, pakinig ka ng pakinig ng salita ng Diyos, wala ka natututunan, walang pagbabago sa buhay mo. Yun yun, sila yung pinatutungkulan dito. 2 Timothy 3:7. Lahat na ay gustong matutunan ng babaeng ito, ngunit kailanman di sila nakakaunawa. Hindi na maintindihan yung tinuturo, hindi nila maisabuhay. At tulad nila Janice at Jambres, sino nakakilala kay Janice at Jambres? Sino nakakilala sa kanila? Si Neron? Sino pa? Sino si Janice at Jambres? Nakalimod na. Sa Exodus, sa panahon nila Moses, sa Paraon, sa Egypt, yung magikero, yung nagawa ng ahas ng tungkod, di ba? Naalala niyo, ginawa ni Moses ahas yung tungkod niya, tapos yung dalawa rin, si Janice at Jambres, ginawa rin ahas yung tungkod nila. Alin yung sabihin nun? Ngunit, at tulad, 2 Timothy 3, tulad ni Janice at Jambres, sumalungat kay Moises, kinalaban nila yung kapangyarihan ng Diyos. Tama? Kinontra nila. Oy, hindi totoo yan. Hindi naman ganyan ng Diyos eh. Kaya rin ng Diyos namin yan eh. Kaya yun. Kaya, yung mga ginagamit ng Diyos, ibig sabihin, paniwalaan natin. Ayun ang ibig sabihin, wag nating sasalungatin ang mga lingkod ng Diyos na ipinadadala niya para sa atin. Huwag tayo tumulad kay Miriam na kanyang kapatid. Kapatid na ni Moses yun ha. Anong nangyari kay Miriam? Alam niyo yung istorya ni Miriam? Pare-pareho lang naman tayo mga lingkod ng Diyos Magkapatid naman sila kasi ni Moses at pareho silang mga lingkod ng Diyos. Ikaw lang ba pinakikinggan ng Diyos, Moses? Di ba ako rin? Lingkod din ako ng Diyos. Pero sino ba yung inutusan ng Diyos? Di ba si Moses? Kaya ganun kasi ang sistema ng Diyos. Kaya huwag tayong sasalungat sa kanila. Kung may nakita man tayong mga Paul sa kanila, mag-pray tayo. Pag-pray natin sila, ang Diyos ang bahala sa kanila. Kasi ano nangyari kay Miriam noong panahon na yun? Sa kanya, tinubuhan siya ng masakit noon, nagkakitong siya. Hindi siya pinapasok sa lugar, ang tawag doon, tabernakulo nila. Sa pinakakuta niya, sa labas lang siya. Hindi siya pinapasok. Pero kinalaunan, kung babasa ng istorya, pinapasok na din siya, napatawa din siya. Okay? Kaya huwag tayo tutulad. Kagaya nila Janice at Jambres. Tulad nila Janice at Jambres na sumalungat kay Moises. Sila'y sumalungat din sa katotohanan. Isa pang supporting verse niya yung kay Noah. Yung anak niya si Ham. Diba? Si Noah, nalasing siya sa arko. Tapos yung isang anak niya, nakita siya po ba, inkwento siya. So yung sabihin, dapat gagalang natin yung mga lingkod ng Diyos. Huwag tayo tumulad kala Janice at Jambres. Yan, sinalungat nila ang lingkod ng Diyos na inuutusan para turuan sila, palalahanan. Sila ay sumalungat din sa katotohanan, wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Kasi peke yung Diyos na pinaglilingkuran ni Janice at Jambres eh. Kasi kung tunay na Diyos yung pinaglilingkuran nila, susundin nila si Moises. Kaya tayo, kung totoong Diyos yung pinaglilingkuran natin, susunod tayo sa mga dinadala ng Diyos sa atin. Tama mo ba? Ito kasi yung topic ng 2 Timothy. Tungkol sa ating mga buhay sa pagsulod sa Diyos. At napakahalaga ng pagsulod sa mga lingkod ng Diyos. Para hindi tayo masabing sumalungat sa Diyos. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan. Sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya na nangyari kina Janice at Jambres. Ano ba nangyari sa kanila noong panahon na yun? Sila din mismo lang kasakit, nagkaketong sila nun eh. Hindi nila na
nagawa yung mga ginawang himala ng Diyos, bagkus sila pa ay piksa ata yun, tinubukan sila ng sakit. Okay? Kaya kapag gusto nyo i-search yung story nila, o kaya napanood nyo yung panahon ni Moses, yung Prince of Egypt, nadama yun doon sa pelikula. Mapapanood yun kung ano nangyari kay Jairus at Jambres. Tinubuan din sila ng sakit, kagaya ng salot na pinadala ng Diyos. Pati sila nagkasakit, kadamay. Yan, kaya yun. Kahalaga, nagaya ng nangyari kay Jairus at Jambres. Ngunit, sabi dito, 2 Timothy 3:10, ngunit, sinunod mo ang aking itinuturo sa atin na to na sumusunod sa Diyos at nakikinig sa kanyang mga lingkod. Ngunit, sinunod mo ang aking itinuturo sa iyo. Ang aking ugali, kagaya ni Timothy, si Pablo kasi nagsasabi kay Timothy. Sabi niya kay Timothy, ngunit, hindi ka katulad ni Jairus at Jambres at ng mga taong sumalungat sa Diyos. Ikaw, sinunod mo yung itinuturo ko sa iyo. Ginaya mo yung ugali ko. Ano yung ugali ni Pablo? Tapat siya sa kay Kristo. Nagtuturo siya kay Kristo at hindi lang yung kahit nahihirapan siya, wala siyang tigil sa kanyang paglilingkod kay Kristo. Ganun din si Timothy. Ngunit sinunod mo ang aking tinuturo sa iyo, ang aking ugali. Kaya dapat na-adapt natin yung ugali ng Diyos. Kaya lagi dapat tayo idinidikit yung relasyon sa Diyos. Nagbabasa ng Bible, nagpipray, lagi pupunta sa church, nakikisama tayo lahat na nananalangin para ma-adapt natin yung isa't isa sa atin. Okay? Para yung kabutihan ng Diyos mamalagi sa bawat isa sa atin. Ang aking ugali at layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Tinularan ni Timothy yung ugali ni Pablo, na tinularan ni Pablo naman ang ugali ni Jesus Christ. Yung po yun. Nasaksihan mo, kaya napakalaga dito sa 2 Timothy, ipinapasa natin yung kabutihan ng Diyos. Lahat yan, pati yung salita ng Diyos, pati lahat ng natutunan natin sa Diyos, lahat ng kaugalian na adapt natin sa Diyos, ibinabahagi natin sa lahat. Kapag lagi natin kasama ang Diyos, na kukuha natin yung buhay ng Diyos. Kasi walang ibang itinuturo ang banal na kasulatan kundi mamuhay sa buhay ni Jesus Christ na namumuhay sa buhay ng Diyos. Alam mo ba? Si Jesus Christ ang itinuturo ng Bible. Ano naman si Jesus Christ na namuhay sa buhay ng Diyos? Kasi siya ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Colossus 1:15. Tama mo ba? Ako at ang Ama ay iisa. Kapag nakita mo si Jesus, nakita mo na rin ang Diyos. Okay ba? Kasi lahat ng ginawa niya, buhay ng Diyos. At kapag lagi tayong dikit kay Jesus, magiging buhay natin ang buhay ni Kristo na nabubuhay sa buhay ng Diyos. Amen. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Lystra. Napakahirap ng dinanas ko, ngunit sa lahat ng iyon ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Kaya yun, tandaan natin, huwag tayo mag-expect na kapag nakilala natin ang Diyos, si Jesus Christ, bilang Panginoon natin, tagapagligtas ng ating buhay ay talaga magiging mabuti yung buhay natin, literal. Ang buhay kay Kristo ay punong-puno ng pakikipaglaban, lalo na sa gawa ng kaaway. Gayon din naman ang lahat ng nananais, tayo na ito lahat, sabi ni Pablo kay Timothy. Ikaw, makakaranas ka ng pag-uusig, ganon din naman ang lahat na tayo. Namumuhay ng matuwid. Pag gusto natin mabuhay sa usunod kay Kristo, mabuhay ng matuwid, daranas ng pag-uusig. Samantalang ang masama ay lalo naman magpapakasama. At ang manilinlang ay patuloy na manilinlang at sila man ay manilinlang din. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at magtibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Kaya dapat kilala natin yung nagtuturo sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Mula sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain na pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Tandaan natin yun. Kaya tandaan natin ito sa 2 Timothy 3,
1, 2, 3, bilang mabuting kawal, huwag tayo tumulad sa huling mga araw na ang tao ay magiging masama. Huwag tayo tumulad kay Janis at Jambres na sumasalungat sa mga lingkod ng Diyos. Sa iutusan ng Diyos na para spread ang kanyang good news. Bagkus, hayaan natin na ang banal na Espiritu ang muna sa atin upang mas higit natin makilala ang Diyos sa pamamagitan nila. Amen? Kaya ba ba? Last na to 2 Timothy 4, tuloy na natin. Basahin natin. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin, iyan na papanahon man o hindi. Sa lahat ng oras walang dapat tayong itinuturing na panahon. Dapat sa lahat ng pagkakataon, dala-dala natin yung pag-share ng mabuting balita. Huwag tayong gumaya kanina ng sasabuatan sa isa't isa, kagaya ano ba yung kayo kanina sa 2 Timothy 3, yung kagaya ng mga babae na mga tagapagturo na gustong makihalubilo lang sa mga babaeng makalaman. Ibig sabihin nun, nagkakampi-kampihan at nagkakaisa sa mga bagay na walang kabanalan. Kaya sa lahat ng pagkakataon, ipakita natin na tunay tayo talaga ng mga Kristiyano. Dapat meron tayong pagbabago sa buhay natin. Yan. At huwag natin sasalumatin ang lahat ng mga taong nagtuturo ng mabuti. Bagkus, pakinggan natin yan kasi hindi sila yon, kundi ang Diyos ang nagtuturo para tayo ay maturuan sa tama. Kaya 2 Timothy 3:16, makinig tayo sa mga salita ng Diyos, sa mga nagtuturo sa atin para mabago yung buhay natin. At 2 Timothy 4, ipangaral mo ang salita ng Diyos, share mo ito. Pagsikapan mong gawin iyan na papanahon man o di sa lahat ng pagkakataon. Himugin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi sila makikinig sa wastong katuroan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Kaya tayo magkakaroon ng tampo, sama ng loob sa mga nagtuturo sa atin. Tanggapin lang natin yung mga masasakit na itinuturo sa atin nila. Kasi bakit? Hindi naman sila nagtuturo noon, kundi ang Diyos. Tama? Ginagamit lang sila. Sapagkat darating ang panahon, hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Kaya para hindi masabing hindi tayo nakikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na wala ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Kaya nagkakaroon ng favoritism. Tama? Ay, gusto ko si pastor lang kasi may sila siya magturo. Ganun minsan ganun tayo tama? Ayoko kaya si Pastor Ronnie, ang tagal ng Sunday school. Tama may mga ganun. Huwag tayo ganun. Dapat salita ng Diyos lahat. Gusto natin mapakinggan kasi hindi namin mapipigil to. Hindi kami nagsasalita, yung banal na Espiritu. Amen po ba? Ganun, gusto ko kasi si Pastor Prof, mamasahe pa si Pastor, magbobotor pa, pagtuturuin mo dito, meron din doon mga taong kailangan turuan. Gusto ko si Brother Eddie Villanueva, Senator Yuri, kamakbo ba kang presidente? Tama? Pagdating mo ito, wala ka rin matututunan. Tama? Ganun, kaya ang tinig ng Diyos, pag narinig mo, ngayon, iyan yung puso, huwag mong patigasin. Yan, hanggat ang araw ay matatawag pang ngayon, pagkakataon mo na. Okay? Sapagkat darating ang panahon na sila'y makikinig hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Ayaw na masaktan mga tao Pag tinuruan mo kayong, huwag niyong gagawin niya, masama yan. Tapos, yung pala yung lagi mong ginagawa, magtatampo ka lang, hindi na nga ako mag-church job, punta na lang ako doon sa sa Rilio na lang ako, may review pang bigas. Wala pa ako maririnig na pag-sermon, di pa kami sinisermonan, sasabi lang kami sa kanila, ligtas na kami. Diba? Tapos na, boxing, tulog na lang kami araw-araw. Ay, dito na lang ako kasi wala namang impyerno, baliwala rito Ang sakit kaya mapunta sa impyerno. Tama! May mga ganun Wag! Tandaan nyo, Hebrew 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas sa alinmang tabak na magkabilang talim. Ito'y tumatagos sa ikabutulan ng ating mga kaluluwa. Espiritu nakakalam ng binabalak ng ating mga isip at puso. Tandaan natin yan. Bakit? 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtatama ng maling katuruan upang tayo mamuhay ng may kabanalan. Amen? Kaya hanggang natin yung nasasaktan tayo kasi habang tayo nasasaktan, ibig sabihin yan,
Kino-comfort at kinakausap tayo ng Diyos para sa ikabubuti natin. Amen? Kaya magpatuloy lang tayo makinig. Mas maganda yung nasasaktan kaysa hindi. Okay? Pagka hindi, spoiled tayo nun. At hindi tayo mahal ng Diyos pagka ganun. Pagka sa isang lugar, ni-spoiled ka, ibig sabihin, wala sa iyong pagmamahal yung Diyos. Hindi totoong Diyos yun. Kasi ang Diyos, wala ibang nais kundi mahalin tayo at turuan sa tama. Parang tatay natin yan. Pag alam mapapahamak tayo, may nagawang mali, papaluin ka niyan. Tama po ba? Para matakot ka sa kanya at hindi ka na gumawa ng mali. Para mapabuti ka pagdating ng panahon. Amen? Ganun yun. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ibabalik ang kanilang pansin sa mga alamat. Okay? Sa mga alamat. Ano yung alamat? Haka-haka. Kuro-kuro. Hindi totoo. Palagay. Ay, siguro ganito eh. Ang Diyos, mabait ang Diyos, hindi naman niya siguro. Tama sila eh. Walang impyerno. Mabait ang Diyos, maawain eh. Hindi niya dadalhin yung ginawa niyang tao. Saan nakasulat? Wala, di ba? Sino nagsabi? Di ba? Siya! Yung nagpagturo lang nila, buwan na bro. Ayun yun. Kaya dapat meron kang salita ng Diyos na totoo na binabasa, na meron nagpapatotoo. Amen? Kaya lang, masakit yun, kaya lang ang sakit na yun, yung magpapalaya sa atin. Kaya yun yun. Hindi sila makikinig sa katotohanan sa halip ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ngunit tayo na to. Tayo nakikinig ngayon, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral. Magtiis ka sa kahirapan. Ito, wala kasi pakinabang din sa church niyo eh. Wala kami, biyaya eh. Dunulong ako, Pastor, pasensya na. Kaibigan ko kayo, mabait kayo, pero mabubuto ang pamilya ko dyan eh. Tama? Huwag ka na, huwag kaya gano'n. Ngunit ikaw, maging mainahan ko sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral ng magandang balita, at pagbutihin mo, iyon, paglilingkod. Gampanan mo ang tungkulin, at hindi lang yun, basta gampanan, pagbutihin pa. Mo ang iyong paglilingkod sapagkat dumating na. Mamamatay na si Pablo, nakalulungkot niya ito eh. Dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Roma 12:1. Ialay ninyo ang inyong mga buhay. Kasi inahanan ni Pablo yung buhay niya bilang banal na handog. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sabi ng Diyos tuloy sa kanya, well done, my good and faithful servant. Kaya dapat na marinig natin ito pagdating ng panahon. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matutuwid. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Tandaan 2 Corinthians 5:10, tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng hatol base sa ating mabubuting masamang ginagawa. Kaya si Pablo, harap mismo si Jesus ang magpuputong ng corona, reward. Ganun din tayo. Mga personal na tagubilin, sikapin mo makapunta dito sa lalong madaling panahon. Timothy, sabi ni Pablo sa kanya, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan. Pumunta siya sa Thessalonica. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia. At si Tito sa Dalmatia. Kasi may mga ministry din sila doon. Yung iba naman talagang nag-iwan sa kanya. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagpunta mo rito, dalhin mo ang aking damit na iniwan ko sa Troas, sa bahay ni Carpo. Binibilinan niya si Timothy. Dalhin mo rin ang aklat ko, lalo na yung mga gawa sa balat. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandro Panday. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Pero yun alam na nila si Pablo naghihimala na ng panahon. Alam nila lingkod ng Diyos pero ginawa pa rin nilang di maganda. Mag-ingat ka sa kanya. Sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangaral natin sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin, pinabayaan nila ako mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos, ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hintil. At ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at
siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian. Sa langit, purihin nawa, magpakailaman. Amen. Ikamusta mo ako sa mag-asawang Priscilla at Aquila at sa pamilya ni Onesiforo. Kaya yung mga taong mga lingkod din ng Diyos, talagang lagi natin silang kakamustahin. Nagpaiwan sa Corinto si Erasto, si Tropimo na may iniwan ko sa Mileto dahil may sakit siya. Pilitin mong makapunta dito bago magtaglamig. Kinukumusta kanila Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at lahat ng mga kapatid naway sumainyo ang Panginoon pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay na salita sa aklat ng 2 Timothy chapter 1 to chapter 4. Amen. Alas 10 na. Okay na. Tapos na tayo. Okay? Tandaan natin yung ating mga narinig. Ang huling mga araw, magiging masama yung panahon, yung mga tao, 2 Timothy 3, tapos mga huling tagabili ni Pablo, ang mabuting kawal ni Kristo. Abala lang yan sa mga bagay na ginagawa ng kawal. At lagi tayo magpasalamat sa Diyos at lagi pakinggan ang mga paalala ng mga nagtuturo sa atin. Ginagamit kasi sila ng Diyos para masigit nating makilala ang Diyos at mabuhay sa buhay ni Kristo na nabubuhay sa buhay ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Meron ba kayong gusto itanong sa ating mga lakalakay? May tanong ba? Okay? Meron bang tanong? Tandaan niyo yan, ha? Sino si Janice at Jambres? Yung mga magigero ng panahon ni Moses na lumaban sa kapangyarihan ng Diyos. Sabihin, dininayin nila yung kapangyarihan ng Diyos. Bagus na paniwalaan, kinontra nila, nilabanan pa nila. Okay, anong nangyari? Kinalaunan, sila mismo nakaranas ng kapangyarihan na sila rin mismo nagkasakit. Hindi nila solusyonan yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi, wala yan, tricks lang yan, kaya rin namin yan eh. O, di ba? Wala yan, kaya ko din yan eh. Pero kinalaunan, sila napahama kasi sila man naparusahan sa mga salog na binigay ng Diyos sa kanila. Kasakit sila eh. Piksa ata yun, yung padala lang sakit ang Diyos. Sa pag-aaral, search na lang natin si Janice at Jambres. Amen? Ano yung mabuting kawal? Dapat ginagawa lang niya yung mga gawain ng mga pagiging kawal. Yung hindi natin trabaho, natin gawin yun, lalo na yung kasamaan. Pag tayo mga Kristiyano, dapat sumusunod tayo kay Kristo. Dapat lagi tayo na si church. Dapat pag nasa church, meron tayong isang focus. Kaya mamaya, sa ating pangangaral, yun din yung topic natin. Kaya nagulat din ako sa 2 Timothy. 2 Timothy na pala kami, parang kahawig din siya ng topic na nakita niya. Hindi ko din sadya eh. Ayaw ko kung bakit yun din yung topic ko eh. I mean, gagawa-gawa lang ako ng mga topic at sakto. Parang ito din. Parang ito yung introduction yung topic mamaya. Kaya yun, dahil wala ng oras at marami pa tayong mga gawain, may family day pa tayo, communion mamaya, tuwakasan na natin sa pananalangin. Tayo manalangin, Lord, salamat po sa iyong banal na salita at naway humihiling pa kami sa iyo, Panginoon, dagdagan mo pa ang aming mga oras at panahon na makapagbasa kami ng banal na kasulatan. Dahil, Panginoon, patawarin mo kami kasi karamihan sa amin mga busy sa tahanan dahil sa aming mga trabaho, minsan di na makapagpasa ng banal na kasulatan. At least man lang, Panginoon, loobin mo at hintulot sa aming mga buhay na dito sa church, nakapagbasa kami, kaya naman hipuin mo ang puso ng bawat kapatiran, Panginoon, na panabikan nila na lagi nakikinig at nagbabasa ng iba ng kasulatan. At syempre, hindi lang dito sa church, kundi sa kanilang personal na buhay, sa kanilang tahanan. Kaya Lord, lahat ng ito'y dalangin namin sa iyo. Salamat sa lahat ng salitang aming napakinggan na nawa ito'y maging katuruan sa aming puso na magawa namin na bilang may pagbabago sa aming mga buhay nito. Salamat, purihin ka, pagpalain mo kami at lalo na sa susunod na gawain, pangunahan mo kami. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. At tayo pwede lang mag-CR bago tayo dumako sa ating pagpupuri sa Diyos. Amen. Wala